SSS. Siyempre bongga may passport ako. Aba, mayaman ka kasi may Oo, pa passport. oo, bongga nga 'pag may Teka muna, so talagang gano'n yung hinihingi nila? oo, gano'n. Pero wala Hmm. namang sinabi sa'yo na iboto si ganito, si ganyan? Ay hindi, nandodoon yung team, alam niyo na kung sino yung mga nandidito sa Taguig. Sino yun? Nandun Hindi ko yung ano, Cayetano? yes, nandito yung buong ano niya, buong team niya. 'Pag nagbigay sila usually may mga area na Hmm, nandun yung buong team. Nandun yung wow. buong oo, parang So free meron camp na kaya palang sabi ko walang ano, meeting de avance, dun na yung ano, teka bigayan. muna, interesado lang ako yung tungkol sa solo parent na yan. Paano ka maka-qualify diyan? Pupunta ka sa ano, kukuha ka muna ng residency, Okey. tapos i-CCI ka. Putragis 3,000 Pe nagsi-CI ka pa. Ay hindi, ano 'yan, madam, ano Ano 'yan, yan? ano, yung yung pagiging solo parent matagal na, pero yung ayuda Hmm, kaya nga inis ako sa mga Tulfo kasi tsaka kay Riza Ontiveros sabi meron daw pa-ayuda ang mga solo parent. okey. Pero 'di ba sabi batas na, pumunta pa ako ng DSWD sa Maynila, sabi Sige. sa'kin, "Wala naman 'yan," sabi. Tapos punta ulit ako sa Taguig, sabi, "Antayin niyo after 1 year daw ang batas bago ayun basta magiging tunay Bago na pa batas." maging batas. Oo, Ah, sabi tapos solo sabi parent. aaprubahan Mhm. pa raw ni mayor, nasa konseho na. Naka-renew na lang ako ng ID, wala pa rin. Tapos Okey. nung nakaupo na yung BBM administration, unang bugso nakatanggap ako, may ano daw kasi parang si si Imee basta may gano'n siya daw yung may hawak ng DSWD, nakatanggap kaagad ako. Kasi Committee, yung committee niya. oo, committee niya, gano'n daw. Oo. So sabi ko hanggang sa sige, ay ang tuwa namin dahil solo parent pinahalagahan. Pero hindi 'yun ang hinahanap ko, sabi ko dapat kung gustong ibigay 'wag kaming pahirapan kasi ang hirap humabol nung mga ano, yung mga Ah. leader. Hahabulin mo yung Kasi mga pala leader. ang solo parent pala is a welfare act. Mm. Republic Act 11861. Oh, good to know, hindi ko 'to alam kasi nung panahon ko diyan, ah, ano ang mga benefits nito? Just Wala, kaalaman lang ID, nating mga kababayan. ID, ID lang? ID. Walang ayuda na like regular, like panggatas, Wala, namamasyal? yun nga 'di ba yun yung pinapangako ni Tulfo tsaka ni Risa Hontiveros na sila daw yung sabi ni Risa Hontiveros siya yung nagpasa ng batas na meron daw dapat Okey. 1,000 yung bawat, single mom. Pero hanggang ngayon wala pa rin naman nangyayari. So ibig sabihin ID lang ang pakinabang niyan? Yes, Kasi ID. like dito sa Amerika 'no, 'pag solo parent ka, meron kang housing, siguro nasa $700 to $800 a month for the kid. Then, meron kang mga kung ano-ano, mga ano, I don't know kung anong tawag dun sa program na yun. So sa atin Wala, meron naman palang batas na ganyan, pero meron. ID lang ang pakinabang. Tapos pagka nagwo-work na kasi ako ngayon, Hmm. ah sabi ko, 'di nakipaglaban ako, 'di ba dapat wala na kaming ano, PhilHealth. Ay hindi, nagwo-work ka dapat magbayad ka. Oh my. Pero 'di ba may certain ano ka lang na let's say kung ang kita mo is hindi naman gano'n kalaki ay, papaano ba? Dun Wala, dapat basta okey na? magbabayad ka, hindi daw po pinag-uusapan dun kung ganito lang yung kita mo, wala sa gano'n. Okey, grabe. So anyway, Basta kanina sabi mo umuulan ng pera sa Taguig. So maliban sa solo parent, ano pa yung mga solo parent ayuda, ano pa yung binibigay diyan sa Taguig? yung mga narinig ko sa aking mga ano, mga puting ahas na Puting nahawa na kami. ahas. Yung ano, yung mga, ano yun, pa-senior, tapos meron silang, ladies kung tawagin, Magkano yung pa-senior? 3,000. Alam mo, okey naman 'yan, you know, na yung mapuntahan ka sa nakawin nila basta pagdating sa balota wag niyo silang iboto, Oh, yun right? nga, eh. Yes, Pero lalo na yung pumirma hmm, sa ano namin, yung isang congressman na pumirma kay Madam Sara, ekis na oo, ekis. X na wag na mo talagang iboto. So, in fairness wala naman silang puwersahan 'no, binigyan ka ng 3,000 for solo parent, although nandiya-diyan yung ano yun, yung mga kampo ni Cayetano naka-ano sila, naka-unipormeng t-shirt na may Cayetano, ganyan.
lahat sila nandodoon, lahat nung ano niya, lahat nung I mean team. parang campaign, may mga campaign materials sila like t-shirts, may mga gano'n? Ah, Hindi totally t-shirts, eh, hindi sila naka-t-shirts, ang style lang nila, "Wag kaming kakalimutan," para tuloy-tuloy ang serbisyo. Maingat Ah, sila mga sa pananalita, mga maingat. dialogue na mga ganyan ano, walang Maingat, maingat. mga Mai kasintahan na ganyan ano? Very safe ha, Very 'wag kang safe. hindi umarte lang na, "Okey, hindi kita kakalimutan, ekis ka sa balota." Oh, puwede naman gano'n, Oo, right? 'yan, Naku, mga gano'n sila. palangga, nakakatuwa itong ating pag-uusap ngayon at least umuulan diyan ng pera, good paulinan niyo ng paulanin ng pera total kaysa naman nakawin niyo 'yan, basta ang, ano niyo lang 'wag niyong iboto, 'di Oo, ba? 'yun nga, Naku, yes. precious, thank you at may natutunan ako ngayong araw, Oo, sa solo parent na 'yan. at Ilan ano ba anak kami, mo solid dyan? kami Duterte. Duterte. Ilan ba ang Ayaw anak na namin mo? mabudol. Correct, nabudol tayo. Ilan ba ang anak mo? Iisa lang naman ano madam, isa Isa lang lang. siya. May pag-ibig ka ba Oo, ngayon? ay May wala na, asawa? wala, inekis ko na. Ninetis mo na. Ine Oo. Walang ine aswang ha? Wala. Gusto ko lang Mm. pumunta diyan para ano, O mag sige pumunta ka na dito, ayan ang email ko, ano bang ano, let me know kung anong puwede kong maitulong sa'yo baka puwede kita ma-advice-an sa mga interview you pero know? madam isa lang bago mo ako maputol, hindi na maganda yung salamin mo. Gusto ko yung una, yung Mo pinagkakaguluhan ng tricot. ito, mumurahin kasi 'to, eh. Mahal nga daw yung Mumurahin, yung antipara mo sa ha? Grabe akala ko halata mumurahin kasi 'to $20 hindi pa ako nakabili nung ano ko, yung Gucci ko, yung kinainggitan ni Tulfo. Thank you for reminding me. Kailangan ko oo, talaga paghirapan, kailangan ko na magpagawa kasi na-miss ko din yon yung salamin kong isa. oo. Dun ka Mahal kasi yun, nakikilala. mahal yung magpa-progressive. That's gonna be, ang cost nun nasa $1,000. So, tiyaga muna ang lola sa $20 na salamin. Kaya pala Anyway, sinasabi lagi sa'yo na ano, mahal daw yung antipara ni oo, Mahal. kasi mahal naman din talaga yun. Totoo namang mahal po yun kasi 'pag yung frame pa lang mahal na. Yung progressive dito sa Amerika, ang yung progressive siya 'di ba 'pag sa gabi, light siya, ano, clear siya, 'pag sa araw ka nagiging shade siyang ganyan. So it cost me nasa $800 something dollars. So plus frame, kung 300 to 400 yung frame mo, edi bongga, kainggitan ka talaga ni Erich Sylvester. Pero ngayon, dahil purita ako, $20 lang muna yung salamin ng palangga. Alright? Okey. So, thank Thank you you, madam, precious, I'm ha. so Thank you. happy. Sasabihin ko sa Ay, tatay ko nakausap kita. sige. Hi to your daddy. Anong pangalan niya? Si Manuel First name mo lang. Gonzales, Okay. buong-buo. Sir Manuel Gonzales, thank you. Nanonood pala kayo sa akin. Thank you so much. Mabuhay kayo. Bye. Alright, precious. Take care. Thank Bye-bye. you. Bye-bye. Bye. Alright. So, si Brodex, ayan na. Ay, nakakatuwa, no? May natutunan tayo, ha? Hindi ko alam yung solo parent na yan. At wala namang ayuda pala dyan. Yun lang, dahil at panahon ng eleksyon, ID nga lang, sabi ni Precious. So, at least natututo tayo, di ba? Kato B, hindi na siya mainggit ngayon kasi 20 lang to eh. Pag may bago tayo, mainggit na naman yung walang hiyang yon. Huwag niyo iboto yon, ha? Alright, si Brodex. Brodex, you're there. We have 30 minutes left. So if you want to join me, join here, then go, go, go. Brodex, how are you, my Yes, darling? ma'am. Good morning sa iyo diyan, 'no? Good evening Oo. sa Pilipinas. Taga saan ka? Saan ka ngayon? Actually, ma'am, this is my second time na nakapag-akyat sa inyo po. Talaga ba? Bakit iba na Oo. name mo nun? Parang hindi ko natandaan tong bagong name na naman. Remember the time na nandun po sa ano, sa rally dun sa ano, sa EDSA? Ano po Okay. yun? Yes, sa EDSA. Pero nasaan ka ngayon? Nasa Pilipinas? Yes, ma'am. Nasa Pilipinas po. Oo. Anong balita dyan? Umuulan rin ba ng pera dyan sa lugar nyo? Sa dito, ma'am, sa ano, sa area ng Cavite. Actually, I'm in Cavite, but I raised in Davao City. Okay. So, definitely, as I observed dito sa ano po, sa Cavite, tahimik po yung ano, it's so sad lang po kasi ah, kumbaga yung PDP natin na sinusuportahan most likely ang nangyayari kasi is caravan lang. So walang nagsusupport. But
sa nakikita ko, may mga, siyempre, maraming mga ano dito, mga Bisaya. Aha. So, they are supporting the PDP. So, ang ibig mong sabihin, tayong mga yung PDP, yung campaign nila Caravan lang. Pero kanina may meeting de Avance tayo. Bakit ano ba yung way of campaigning ng mga bangag? Wala, ma'am, eh. Wala akong nakita ditong mga campaign ng mga bangag. Actually. Sa totoo Ah, lang, wala po. Kumbaga, ang nangyari is most likely, local. Yung mga lang talaga, municipal. So, municipal ganun lang. lang. Wala silang No. binibit na tawag nito, Mga senators. national. Wala silang Kaya nga napaka-importante itong online campaigning natin. yeah. At least makakatulong sa ating Duterte 10. So, basta pag may balita ka diyan na kailangan nating malaman ng buong bayan, mag-email ka lang, ha? Tapos Yes po, good luck at mag-ingat ka sa elections day. yes, yun nga, ma'am. Yung inaano ko dito is yung natin, election is fast approaching na, no? So, 4 days or 3 days na lang. Days na lang. No? So, sabi ko nga, actually, ma'am, yung the first time na umakyat ako sa inyo, remember the 5 Ws and 1 H, ako po yun. So, Yeah. I remember that. 5 doubles and 1 H. Yeah. So, Ikaw pala yun. yun nga po, sabi ko nga, after this, kasi syempre, obvious naman talaga yung mga nangyayari at nakikita natin ngayon na pandaraya online doon po sa ating mga OFWs, at ito po yung sa actual, yung dito mismo sa Philippines is pag yan ang nandaya, ito kasi ang tanong ko, ma'am, ano po ba yung next move natin, no? Yun nga, yun ano nga yung yung next move sa natin? pandaraya, Yes, ma'am. Yun nga napag-usapan na namin ni Attorney Glenn Chong. So sa ngayon, kung napanood mo yung episode namin the other day, yun nga gusto nila na i-document natin lahat at magmatsyag tayo like yung mga kandidato no local, lahat ng mga kandidato, 'di ba, may mga poll watchers yan sila. So talagang magmasid at make sure na mag-request like ng electoral returns. Then yung mga kandidato natin yung audit logs. Yun ang sinasabi ni Attorney Glenn Chong para maluhuli natin yung pandaraya. Sabi ko nga kanina, kung dadayain nila ang buong halalan which is calibrated na nga, 'di ba? Nung pinresent niya na ebidensya sa butuan the other day, tama yung resibo ng binoto ng botante dun sa testing and sealing. Pero pagdating dun sa electoral returns, yung sa tally na ay ang lumabas yung mga alyansa. Yes, ma'am. Pag lahat pag ginawa nila yan palangga, baka lumabas ang mga tao at hindi natin makontrol kung ano yung maging emotion ng taong bayan. So, we can only hope and pray na hindi nila ituloy yung calibration ng pandaraya. I think that's it. So kasi ngayon, wala ng pandaraya talaga na nagaganap na sa actual halalan. Although meron nang silang hakbang, so alam mo naman, kailangan muna nilang gumawa ng krimen, right? Para umaksyon. Ganun naman eh. So kailangan mo na maganap yung krimen ng pandaraya tsaka aakto ang taong bayan. So, I think yun ang pwede ko maisagot sa'yo. Yun na nga po yung questions ngayon, ma'am, sa aking pag-iisip. Ano kaya magiging reaction ng nito? Kasi actually, kung ganyan ang direksyon na gustong mangyari nito ni George, no, Bautista. Garcia. Garcia, sorry. No? Si Okay George Garcia. Sabi ko, ikaw ay accessories na guluhin ng Pilipinas. Oh, well, definitely. Diba? Hinamon nga siya ni Attorney Glenn sa harap mismo ng Palasyo de Gobernador. Kung napanood nyo yon doon kay General Pocky, senior ko yon, with microphone, sumisigaw si Attorney Glenn, George Garcia, bumaba ka dyan, sagutin mo itong discrepancy dito sa nangyari sa Butuan. So wala. Di ba ngayon ang hilig nila manggipit? So kung talagang nakita nila na si Attorney Glenn ay gumagawa lang ng kwento o ng gugulo or whatever, dapat right there and then tumawag sila ng police
or kung ano man ang pwede nilang gawin kay Attorney Glenn Chong. Kaso lang, o kasuhan or something. Kaso lang, takot nga sila kasuhan si Attorney Glenn dahil may ebidensya. So, obvious kasi yun, ma'am. Very obvious. yeah. Very So with obvious. that, we can only hope and pray na magkaroon ng kaliwanagan yung mga bangag, hindi din magkakaroon ng liwanagan. So tignan na lang natin, maging vigilant tayo at talagang bantayan ang ating boto. With that, thank you so much. Mag-usap ulit tayo muli at bigyan natin ng chance ang mga susunod na palangga. Thank you. Salamat po. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Ayan. So thank you kay Brodex. Si Tito Rat. Pero bago natin tawagin si Tito Rat, ayan, Tito Rat, nandiyan ka ba? Gusto na lang natin muna, kanina palangga. Ang sabi ni Nancy Trinidad, patungkol yung sa solo parent comparison dito sa Amerika, meron daw women infant program. So, women infant child and for pregnant women. So mayroong mga binibigay ang gobyerno ng Amerika. Pero sa Pilipinas, yung project na solo parent, ID lang ang binigay. Mga leche talaga. Anyway, sige tuloy tayo. Tito Rat, from saan galing? Saan mundo ka? Saan lugar ka? Hello. Hi. Good morning. Narinig po ba ako? Yes, loud and clear. Nasaan lugar ka ngayon? Dito po ako sa Alaska compound. Uy, baka ka sa Alaska? Alaska compound, San Pedro, Laguna. Ay, long. Akala ko pa naman nasa Alaska kasi kahapon nanonood ako ng fishing sa Alaska. Sabi ko gusto kong lumipat. Na-excite ako. Nasa Alaska ka pala. Alaska compound ka pala. Opo, dyan po yung planta ng malapit sa... Saan yan? Boundary Laguna? Po ng... Yes po, San Pedro, Laguna. Boundary ng Muntinlupa at saka San Pedro. Di ba industrial plant yan? Opo, yung Alaska Milk Corporation. Oo, kasi alam ko nung ako'y nasa Pilipinas, napupunta ako dyan sa industrial plant. Mga kliyente namin yung dyan, yung mga industrial plant. Kalimutan ko yung mga pangalan. Long time ago na yan, 20-something years. So anyway, kumusta ka dyan? Ano ang balita dyan sa Laguna? Dito sa San Pedro po, dito uso-bigayan dito. Uso-bigayan dito eh. Okay, na-witness mo ba? Ano mga bigayan na nangyari? Nangihingi ng nangihingi ng ID lang, tapos complete details lang complete details lang yung details ng ID, ililista lang, tapos nagbibigay na kagad 500 agad 500. Ano to ang binibigyan nila? Random, walang age limit? Hindi, per group. Halimbawa, sa isang street, kunyari, pagpalagay natin Mahogany Street. Okay. Lahat ng lista, kunyari may isang organizer doon o leader, o provide lang ng full details, bigay na agad. Full details, yung persintong pagbubutuhan? Age, location, name. Full details. Okay. Tapos yung parang proof of details lang, ID. Xerox lang. Okay. Dito kasi, ang mayor kasi dito si Art Mercado. Art Mercado. So yung namigay ng 500, sino? Si Mercado? Hindi ko alam kung hindi ko alam kung si Art Mercado ito eh. Kasi itong si Art Mercado, ang pagkakaalam ko, ito, malapit kay Inday Sara to. Okay. Pero ngayon sinusuportahan niya si Inday. I think si Inday rin to eh. Duterte 10 din to eh. Tapos, yung kongresista namin, si Ann Matibag. Okay. Anong pumirma siya kay Sara. Pumirma siya kay Sara sa impeachment. Pero before noon, Pedro. Ang problema, wala siyang kalaban dito. So sure win na siya. Sure win siya. Dapat nilabanan mo. kilala mo siya. Ang asawa niya, madam, yung nag-file ng disbarment case kay Attorney Harry Roque. Si Melvin Matibag. Yung Melvin Matibag. Okay. So wala Trapo rin yan. So pamilyang trapo rin to. Wala siguro kami magiging problema sa mayor, pero sa kongresista,
Oh, Yun shit. lang, Bakit yun lang ayaw ang mga lumaban Wala sa siyang kanya? kalaban. Pero before, nasa Duterte siya. Bakit kaya walang lumaban sa kanya, Tito? Ang pagkakaalam ko noon, nagkaroon daw ng usapan dito yung mayor at congressman kasi last term na ata ng Matibag. Parang Mm. ang usapan nila Naku, ay ipaubaya na. Ang tatakbo kasi yung asawa dapat ng mayor, asawa ni Art Mercado. kakalabanin sana yung Matibag. Hindi, Tama? hindi ko alam kung tatakbo sa iba yung Matibag. Pero kung ang mangyayari kung hindi itong Art Mercado ang nagbigay daan. Mm. Kung hindi nagbigay daan, ang maglalaban tong asawa ni Art saka yung asawa ni Mm. Melvin Matibag. Kaya nga Ah, yung ina-interview si Attorney Harry Roque nung sa disbarment case niya, sabi niya, ay kilala ko to si Melvin Matibag dahil nakasama ko to sa PDP sa oh, nakatandaan tapos ko siya. lumipat, Ah, nagpagamit sa mga bangag. walang Tapos ngayon, paninindigan. parang nangyari, inuto niya yung mayor na ganito, ganire, kasi ganon. Tapos ending, walang Ah, kalaban. sos, grabe So, I naman. don't know sa future. Ang isa ko Pero, ng concern, madam, itong concern ko, madam, kasi mm, yung dun sa balot, ano ba yun, ni Attorney Lisada ba yun, na yun. nagkaroon sila ng testing, nakakita ko lang si Attorney, yung dating, Testing and ano ba, sealing. Saang lugar? testing and sealing. Saang lugar Nakita yun? ko lang sa balita na, Ano yung sa daw? Bulacan ba yun, sinasabi niya sa Attorney Lisada, yung babaeng dating, Ah, parang sinabi ni Attorney Glenn Chong yun kahapon sa Bulacan. mm, Okay. ang, ang sa kanya, yung 13, bumoto siya ng overvote, Oh, yeah. We talk about it, yeah. Oh. Bumoto siya binasa ng ng overvote. binasa ng machine. Yeah. Kasi dapat Tapos hindi. Hmm. tapos ang nangyari, nag-press con etong si George Garcia, yung comedy commissioner. Ano daw? Ang rason niya, yung pangatlo daw ay hindi, parang ang ano niya is 13 yung binoto mo, okay. Babasahin ng makina, Okay. makikita dun sa receipt na 13, pero hindi isasama yung pang-13. Ang tanong ko, sino doon sa 13 ang pang-13? Parang medyo, Exactly. yun yung sinasabi niya, Okay. di ba? So isusulat natin, hindi namin napag-usapan ni Attorney Glenn Chong Yun ang, about it. gusto ko Relative sanang response. itanong. Ewan ko, yun yung pagkakaintindi ko sa ni George Garcia Ano doon. yung tanong Hindi mo? raw babasahin yung pang-13. Ang tanong ko, sino doon sa Okay. 13 in-overvote mo? Ang hindi Tama. babasahin at sino ang isasama? Di ba? Tama yung observation mo. Sige, isusulat natin Yun yan. lang, Yan ang yun lang po. i-release natin. Yan ang i-release natin kay Attorney Glenn. Kung hanapin ko, kung ma-send mo sa email ko yung link ng interview ni George Garcia, pakisend mo sa akin yan para ma-review natin. Yes, Sige po, Tito. Thank you Isin. so much, ha. Thank you very much. See, Okay, thank you makakakuha tayo po. ng God information bless. sa See inyo. ya. God bless, Tito. Thank you very much. Ayan. So, mga kababayan, again, kung gusto nyo pa rin po pumasok, kahit saan man kayo sulok ng mundo, kung nakaboto na ba kayo, pakisabi ang inyong experience. I still have 15 minutes for you guys. Sana makaakyat kayo. Tapos kung nagbibigayan ng pera dyan, umuulan ng pera, let me know para aware yung ating mga kababayan. So dito sa sinabi ni Tito, tignan natin, i-review natin ito, i-verify natin. Yung kanyang statement, nakakagulat yun, ha? So, para magtulungan tayo. At grabe, umuulan ng pera, tanggapin nyo ng tanggapin ng pera, basta wag nyong iboto ang mga bangag. Ano daw? Sabi ni Vega Warp, dating LTFRB chairman at dati rin na official sa civil service yang si Attorney Aileen Lizada, nag-overvote siya. Pero binasa at nag-acknowledge pa rin ng ACM ni George Garcia. Talaga. Hindi ko napanood yung interview. Pero I think yan yung binanggit ni Attorney. Yan yung binanggit yata ni Attorney Glenn
Pero hindi ko alam na nagsalita pala si George Garcia about it na okay lang. Alright? Ginamit nila yung code language na cover kasi hindi naman lahat ay IT savvy, sabi ni Dance. Alright? Budol kami, sabi ni, nabudol kami. Alright? Nakakaawa ang Pilipinas, sabi ni Ariel. So, may gusto pang umakyat? Kasi isasara ko na yung tindahan. May gusto pang umakyat ng bonggang-bongga. So, sa lahat po ng mga nagtatanong sa akin, ang ating book ng Attorney Vic Rodriguez, magiging available na po ito sa Shopify. Abangan nyo yung ating store na i-launch natin, Maharlika Store. May store na tayo, mayaman na ako. Binalagay natin yung book natin, lahat ng mga old books. May marami akong books dito bago siya bumili. Yung mga gamit ko, bibenta ko na lahat kasi maninirahan na ako sa Netherlands. Anyway, so tignan natin ang ating mga kababayan. At okay lang, wala siyang kalaban, basta wag nyo na lang iboto para ipadama nyo na hindi kayo natutuwa. Oo nga, no? Lahat, kung ang boto niya, 0. Hindi siya. Paano kung, well, manalo pa rin siya kasi sarili niya, iboboto niya, no? Palangga. Kaya tama yung suggestion nyo, kahit wala siyang kalaban, huwag nyo siyang iboto. Good point. Diba? Ano mo, wag mo i-shade. Deadma ka lang. Ako, kung ako tatanggapin ko ang 500 pero hindi ko sila iboboto, sabi ni Baklian Mafe. Correct. Huwag nating iboto sila palangga dahil yun na nga, 4 na lang ang araw na iniintay natin. Teka, may nag-message sa atin. Ano? Saan yun? Okay, private chat. Okay, may balita daw. We have to confirm, may balita na ang saging ay mayroong ipinagbabawal na Coca-Cola, okay, alam niya, or pulburon, na nakapasok sa Pilipinas ng walang address. Nasa balita ba to? Talaga, hindi ko pa nabasa yan. Kaya never again talaga sa Marcos Bangag. So saging, yung saging mayroon ng pulburon sa loob. Naku, baka supply ni Bangag yan o supply ni Lisa Tanasyan. So, tignan natin ang balita na yan later. Dito sa Leyte, umuulan din ng dinero, ng pera, sabi ni Gina Butterworth. Okay, Gina, kung gusto mo umakyat at magkwento ka kung paano umuulan ng pera, itodo mo na. Saha ng saging. Saha? Ano yung saha? Yung saha ng saging, yung hawakan. Di ba yung saging, babaltan mo yung may ganon? Doon ba nakalagay, Precious? Saha ng saging. Okay, so grabe, pinapapasok na lang na ganon-ganon ang pulburon. Alright, so tignan natin kung wala nang papasok. Sabi ni Vega, Madam Marlica, natanggal na ba ni Bangag palaka ang GPS tracker ng LAPD? Ay, sinabi ko yan kanina pa lang, i-confirm pa natin. Kasi, yes, nakikita ko ngayong comment ng tao. So, tinitignan ko lang kung yung tracker ba talaga is monitoring or tracker talaga. We'll see, kasi sumulat naman ako sa LAPD at may mga sinulatan pa tayo. Tignan natin kung ano yung maging result. But so far, dahil hindi ko pa ma-confirm yan. Saha yan ata yung nasa loob mismo ng katawan ng saging. Sabi ni Commander Aguila, I'll see you very soon. Saha ng saging. Bisaya yan, Madaming saha ng saging ay balat ng katawan ng saging. Okay. Balat pala. Yung balat, nasa loob. Paano nila pinapasok? Yung akala ko, nasa loob yung pulburon. Yung pulburon nasa loob ng saging. Grabe. But syempre, yung mga pulburonic, gagawa talaga sila ng paraan kung paano nila maipapasok yung illegal na pulburon na favorite ni Marcos Jr. May bago ng Pope? Really? Hindi ko alam sino. For sure, hindi sa Pilipinas. Dahil wala sa ayos yung si Tagle. I hope hindi siya.